Hi guys, good afternoon sa inyong lahat. Narito muli ang inyong Kuya DG para sa isang episode ng aking vlog for today. At ngayon guys ay araw ng Sunday. So, uh, rest day ng inyong Kuya DG. So, nagbago kasi ako guys. Dati ang rest day ko ay Sabado. At for this month, for the whole month ng May, ang aking rest day ay naging Sunday. So, baka manibago kayo dahil mostly ang vlog ko ay, ang rest day ko ay Saturday. So guys, alas 12 pasado na ng tanghali at medyo mainit ang panahon guys. So tuloy-tuloy ang aming paalala sa inyong lahat na sana ay mag-iingat tayo dahil summer pa rin at mainit ang panahon. So kung wala naman tayong masyadong mahalagang bagay na gagawin, huwag na lang tayong lumabas. Manatili tayo sa ating tahanan. Kung may mga AC kayo, turn on nyo para ma-refresh ang ating katawan. At kung wala naman kayong AC, gaya ko guys, andito lang ako sa terrace o sa harapan ng bahay namin na kung saan ay may mga halaman guys. Kasi pag may halaman, at least medyo presko ang pakiramdam natin. Although mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang singaw, pero at least may hangin kang nararamdaman. So guys, ayan, humahangin, no? Humahangin ng konti. At sinasamahan ko na rin ng pag-inom ng medyo malamig na tubig. Ayan guys. Medyo malamig lang siya guys, hindi nagyayelo. Medyo malamig lang. So far, ang aking habibi ay nagluluto ng aming simpleng lunch for today. Kasi madalas kami kumakain ng mga past few days ng puro karne. So, gawin naman nating balanse. So, mag-isda naman tayo guys. So, piniprito niya ang binili naming isdang galunggong. So, pritong galunggong, no, sasawsaw namin sa kamatis na pwedeng lagyan ng bagoong na may konting sili. So, yan. Pwede lang sawsawan yan, guys. Pwedeng pang ulam na natin yan mamaya, no? So, lunch. Medyo malilit ang aming lunch, pero habol pa rin kami, guys. So, nagpapalimig muna ako, kaya ako nandito sa balkonahe kasi mainit nga sa loob guys. So, totoo lang, kahit mag-ventilador ka ngayon, napakainit ng singaw. So, much better kung nandito ako sa at di pa naman yung araw, hindi pa naman pumapasok sa loob. So, nasa labas pa rin dahil tirik nga ang araw. So, may konting hangin naman guys, kaya okay pa rin. So, don't forget to like and share po yung aking short video. Lagi po akong nag-short, gumagawa ng short video at sana po ay lagi niyong i-like and share para nang sa gayon ay masuportahan niyo ang inyong Kuya DG. At may makikita kayong mga ads guys, mapapansin niyo ang aking mga short video ay mayroong short ads. Sana guys, huwag niyong pipindutin yung skip, huwag kayong mag-skip. Kaya nyo lang guys matapos yung 10 seconds na video ads. So ito para naman sa matulungan, para po ay matulungan ninyo ang Kuya DG para ma-monetize na po ako ng ating Lolo Meta. So ayan, tayong tubig. Ang gaya na pinapaalala namin, avoid heat stroke kasi marami na po ang heat stroke guys. So lalong-lalo na yung mga ang trabaho ay exposed under the sun. So lalo na yung bandang 12 to 4, napakainit nun guys, 12 to 3 yan. So pag tayo ay nabibilad sa ilalim ng araw ay posible po na magkaroon tayo ng heat stroke. So yung mild version nito guys, yung paumpisa pa lang, ang tawag dun sa kanya ay heat exhaustion. So yun yung excessive sweating at saka yung mabilis na tibok ng ating pulso, yung pulso natin, pulse rate mabilis. So pag ito po ay napabayaan natin, maaaring ito po ay lumala, maging heat stroke. So agapan na po natin. Yung iba guys, ang ginagawa nila dahil mainit ang panahon, sila po ay kumakain na ice candy. So gaya nga ng ice candy na yan, meron kaming nakita sa Facebook, may nag-aalok ng ice candy. So pwede rin yung mais con yelo, yan, banana con yelo, halo-halo, yan. So everything na magpapalamig sa atin kasi mainit masyado guys. So yan, tayong tubig. Hello nga pala sa mga friends ko dyan sa Team Sodexo. So sana ay share niyo yung aking video. Sana huwag kayo magsawang i-like ang aking video. So
napakasisipag niyang guys ng team sa Dexo. Siya po ay sa pangunguna po ng aming putihing ma'am na si Ma'am Eileen Segovia po. At aming mga team leaders na masisipag, yung aming mga co-workers, kasama ko sa team, yung team night shift, no? So far kasi kapag ganitong araw, Sabado at Linggo, so hati kami. So ang tao ay hati po, hindi po buo, hindi po full force. So meron kaming mga special activities na ginagawa sa during working hours, working days namin ng Saturday, Sunday. And at the same time, binabati ko rin ang aking mga relatives dyan sa Alicia, Isabela, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, ang Ursua at Ubungin family. So sana ay i-like and share ninyo ang aking video. Ang aking mga kapatid dyan sa Marikina, si Ate Susan at si Ate Edith naman ng Balayan, Batangas, ang Martin family at ang aking kamag-anak dyan sa Agoo, La Union, ang Manzano family at ang Esperanza family. So ingat kayo palagi dyan, hindi ko man kayo nakakausap sa mga personal ay sana ay mag-iingat kayo dahil uso ngayon ang napakainit na kasi ng panahon guys. So sa lahat po ng aking mga followers, sa aking YouTube channel nga pala, YouTube channel ko ay @elmertg. Sana ay supportahan niyo po ako sa pamamagitan ng pag-subscribe ninyo sa aking YouTube channel @elmertg and click the notification bell para ma-notified po tayo sa lahat, update kayo sa lahat ng aking video regarding cooking, health and beauty, advices, adventure, and many more. So, mga video ko lang naman guys sa YouTube ko ay mostly maikli lang, pero ang medyo mahaba lang na video ko din ay yung aking cooking lesson, cooking lesson, yun yung aking medyo mahaba-haba ng konti. So far, pumili na lang po kayo sa aking mga video na pwede nyo kapulutan ng aral. Hi guys! Welcome back! So, ito maintang panahon ngayon. So, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-inom ng tubig guys. Huwag nyo kakalimutan. Inom tayo ng maraming bas. Dati kasi 8 glasses of water. Ngayon, 12 glasses of water. Sabi nga dun sa ibang nabasa ko hanggang 2 liters daw. So, kakayanin ba ng tiyan natin yung 2 liters? So, at least 12 glasses or more. So, hanggat kaya yung uminom guys. Yan. Yan. Tapos kumain din tayo guys ng mga fruits na mayaman sa tubig gaya ng pakwan, ng melon, ng singkamas kung meron na ngayon. At yun nga yung mga mais kunyelo, banana kunyelo, yan, tayo para ma-refresh tayo guys. At lagi tayong magdadala ng face towel kasi yun nga ang natin para huwag tayong matuyuan ng pawis dahil mainit. So guys, ang hirap kasi kumuha ng tulog gaya ngayon. Pag panggabi po kayo sa work, talagang nakakatulog naman pero ang hirap talagang kumuha ng tulog. So agree kayo lahat ng mga panggabi dyan. So siguro naman ay experience yun na yan. Ang hirap matulog. Pero kailangan pa rin talaga natin matulog kasi para may energy tayo sa ating work sa gabi. So sa mga ka-team ko dyan na panggabi, so kaya nyo yan guys. So alam ko at naniniwala ako na with or without supervision ay kayang-kaya nyo ang trabaho dahil na-motivate na po kayo na dati pa na-motivate na kayo na we have to be focused sa ating ginagawa. So systematic, yan. At don't forget yung teamwork. So kahit ilan lang tayo, kahit kukunti lang tayo, tulong-tulong lang para maging magaan ang ating pagtatrabaho. So nakafocus tayo dahil kung wala tayong concentration sa ating work ay hindi natin ito matatapos ng maayos. Kaya kailangan nakafocus tayo sa ginagawa natin. Be productive, sabi nga nila. It doesn't mean na yung quantity ng work natin, pero yung quality at saka yung efficiency natin sa trabaho guys, dapat lagi natin iniisip doon. So, kapag di natin alam ang isang bagay, magtatanong tayo, gaya nga ng napag-aralan natin,
meron tayong 3 checks for safety. So, yung 3 checks, yun yung barometer natin para uh, magawa natin ang isang trabaho. So, kailangan ba alam natin yung gagawin natin? Diba? Meron ba tayong sapat na knowledge sa trabaho na yun? Ikalawa, tayo ba ay merong sapat na gamit? So, may gamit ba tayo, yung mga materials, chemicals, o ano man yan na ginagamit natin sa ating workplace? At kung ang ating bang area ay safe, baka naman kasi nag-work tayo pero delikado naman sa ating safety. So, kailangan lagi tayo huwag nating babaliwalain yung guys. Yung safety kasi, yun yung protection natin habang tayo ay gumagawa. So, para maiwasan ang anumang sakuna, so kailangan nating maging maingat, sistematiko sa ating mga ginagawa. So, magtanong tayo sa mga in charge natin or team leaders natin kung sakaling meron ng hindi malinaw sa ating bagay na hindi malinaw sa ating mga ginagawa. So, i-consulta natin sa kanila. So, kaya nandyan sila, hindi para tayo ay takutin o para tayo ay pangunahan at para tayo ay gabayan nila para maging mas maayos at produktibo ang ating paggawa. So, kaya nga lang guys, nakalulungkot lang kasi minsan, so, may mga pagkakataon na inaasahan natin na ang mga namumuna ay sila ang gagabay sa atin, minsan nagkakaroon pa tayo ng misunderstanding sa kanila. So, kaya pakiramdaman din natin guys kung tayo ba ay sinusunod pa ng ating mga followers, ng ating mga pinangungunahan. Baka kasi kaya lang sila sumusunod dahil natatakot or napipilitan, which is hindi dapat yun na maging basis natin kapag tayo ay naging leader. Sabi nga nila, a leader must be a good follower and a good listener. Kasi kapag leader ka, ikaw kasi talaga ang tinitingala o tinitingnan yung mga pinangungunahan. So, kung sa'yo nakikita mismo ang hindi magandang pag-uugali or kagaspangan ng ugali, ay makikita nila yun sa atin at hindi magiging maganda para sa atin yun guys. So, kailangan maging tayo, open tayo sa isa't isa. Sabihin natin o alamin natin kung ano bang nararamdaman nila, kung ano bang nasa isipan nila, kasi yun yung way para mailapit natin ang loob natin sa kanila para maging mas maganda ang relasyon natin sa paggawa, di ba? Yung may harmony, sabi nga nila. Hindi yung napipilitan ka lang o dahil kailangan mo lang gawin, hindi ganoon. Kung ginagawa mo siya, may passion di ba? Meron kang willingness na gawin siya. Kaya nga without supervision, kahit wala siya sa harap mo, ay ginagawa mo ng masaya kasi alam mo na tama at namomotivate ka guys, di ba? Namomotivate tayo na gawin ang isang bagay. So ang actually yun naman ay kusang dumarating yan. Kapag tayo na-motivate ng ating mga leaders, ang resulta po niyan guys ay credited din sa ating team. So babalik din yun sa atin na as a team na maganda ang work relationship natin. So wala tayong samaan ng loob. So gumagawa tayo ng maayos dahil nakapokus tayo, wala tayong kinatatakutan, wala tayong alinlangan na tama yung ginagawa natin. A sort of appreciation naman sa panig ng mga namumuna. Halimbawa, simpleng tapik na, tama yan, maganda yan, ginagawa mo. Kasi guys, pagka napupuri natin ang ating mga pinangungunahan o na-appreciate natin yung kanilang ginagawa in a very small way, kahit sabihin mong malit na bagay lang yan, ay malaking motivation yan sa kanila, sa amin, ng mga pinangungunahan ninyo. So, mas ginaganahan kami magtrabaho. Nagkakaroon kami ng kumpiyansa sa sarili namin na meron pala kaming leader na sumusuporta sa amin. So, nagbibuild tayo ng magandang relationship, di ba guys? So, yun dapat ang maging flow. Ba't nga ba tayo napunta rin guys? Kasi di ba naisip ko lang kasi magandang topic yun, magandang malaman ng bawat isa. So guys, once again, narito ang Kuya DJ para pasalamatan kayo sa lahat ng inyong support sa panonood ng aking short video everyday. Sana ay lagi kayong nasa ligtas na kalagayan at lagi nating tatandaan, lagi namin sinasabi sa inyo na simulan natin ang ating araw ng masaya, ng nakangiti at punong-puno ng pag-asa. Kasi kapag kagalito tayo guys, kahit mahirap ang buhay, mahirap ang sitwasyon natin, ay mapapadali at mapapagaan natin.
So magmahalan tayong palagi at iwasan na ang maging magagalitin, bawasan ang stress. Till next time, always keep safe and God bless po sa inyo lahat.